Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Carlo. Nagtatrabaho bilang researcher ng isang documentary TV program na hindi ko nababanggitin kung saan pa. Ang ibabahagi kong kwento ngayon ay nangyari ilang taon na po ang nakakalipas. Aray Manong, dahan-dahan lang naman, wika ko. Dahan-dahan na tayo sir, wika ng habal-habal driver. Mabato talaga ang kalsada paakyat. Ganito ang inaabot ko kapag kailangang umakyat ng bundok para gumawa ng research. Hindi yon pipitsuging research na ginagawa ng mga estudyante. Para sa isang dokumentary ito ng mga tribong biktima ng social injustice. Nakakapagod ang trabahong yon sa totoo lang Papa Dudut. Pero fulfilling naman, lalo na kapag narating mo na ang mga komunidad. Kung tutuusin, mas magiliw ang mga tao sa mga lugar na ganito. Aray! Sigaw ko nang muling bumagsak ang puwit ko sa likod ng motor. Malapit na tayo, saad pa niya. Magkano Manong? Tanong ko sa kanya nang ibaba niya ako sa paradahan ng mga motorsiklo. 150 lang sir, ngumiti siya. Naninilaw na ang ngipin ni Manong, sunog din ang balat niya. Sing-sunog ng balat ng mga kasama niya. Isang oras ko ring tiniis ang maasim niyang amoy. Ito po 200. Keep the change na lang po. Binalik ko ang pitaka ko sa bulsa. Ang bigat ng backpack na dala ko noon. Andun kasi ang laptop, camera at mga damit ko. Nagawin na po ba kayo doon? Tinutukoy niya ang sityo na patutunguhan ko. Umiling ako. Mag-ingat ka, magsuot ka ng bawang, pili niya. Bakit po? Hindi ko siya tinignan dahil naghahanap ako ng signal. Maraming aswang doon. Halos pabulong na wika naman niya. 20th century na po, wika ko naman. Inayos ko ang salamin ko habang ginagala ang tingin. At last nagka-signal din. Dito mo na lang ba hihintayin ang maghahatid sa iyo doon? Tanong niya habang pinaparada ang motor niya. Katabi ng ibang motoristang nasa silong ng isang puno. Tumango ako. Salamat po, wika ko. Mag-text ka lang kung bababa ka na. Hindi ko alam kung bakit matagal ang sundo. Habang naghihintay ay nakinig na lamang ako ng music. Isa-isa na ring umalis ang mga motorista at naiwan ako sa waiting shed. Kalahati na lang ang natirang tubig sa bottled water na dala ko. Ilang sandali pa ay nakita ko na rin ang kabayo at ang sakay nito. Hay, salamat naman, saad ko. Kayo po bang reporter? Tanong ng bata. Researcher, pagtatama ko. Kanina pa po kayong hinihintay ni Kapitana, ang sabi niya. Kanina pa rin ako naghihintay, wika ko. Pasensya na po, nagpakain pa kasi ako ng mga hayop, tugon niya. Weird itong batang yon, Papa Dudut. Ewan, basta may kakaiba sa kanya. Ang sakit ng puwit ko nang makarating kami sa sityo. Nagulat ako nang salubungin ako ng Kapitana. Bata pa siya, parang nasa mid-20s. Parang kaedad ko lang. Wala siyang makeup, napakasimple ng ayos, parang nakapangbahay nga lang. Bihira lang may magawi dito, saad niya habang tinutungo namin ang kanyang payak na tanggapan. Malayo po kasi, ang sabi ko. Oo nga, alam niyo po. Wag mo na po akong ipo, magkaedad lang naman tayo. First name basis na lang siguro. Wika ko naman na pumutol sa sinasabi niya. Professional kasi kayo, nakakahiya naman. Inayos niya ang palda at umupo sa kanyang silya. At saka hindi yata tayo magkaedad,
42 na ako, ang sabi pa niya. Talaga? Hindi halata, parang nasa 25 lang kayo. Nasa pagkain siguro, sabi ko. Sa bagay, hindi siguro kayo mahilig sa mga kung anong pagkain sa lungsod, dagdag ko pa. Naku, gulay, isda at karne lang kami dito. Pasensya na po pala at wala na namang kuryente, wika ni Kapitana. Inabutan niya ako ng abaniko, may gumagamit pa pala nito ngayon. Okay lang, tugon ko. Nananghalian ka na ba? Tanong niya. Oo, kumain ako bago umakyat. Tugon ko kahit na hindi pa talaga ako kumakain. Pero siguro nagutom ka na rin sa biyahe. Tamang-tama. Ngumiti siya. Sumenyas siya sa taon sa labas. May dala itong mga puto at kakanin. Nilapag niya ito sa mesa. Natulala ako sa lalaking kakapasok lang. Tumayo siya sa gilid ni Kapitana. Medyo basa ng pawis ang damit niyang luma at manipis. Kailangan kong maging profesional. Bawal muna ang anumang kabaklaan. Trabaho muna. Alam mo kasi, kaunti lang ang mga negrito dito at ilan sa kanila ay nasa lungsod. Nakikipagsapalaran. Inayos ni Kapitana ang kakanin. Naamoy ko kaagad ang kakaibang bango ng mga ito. Iba sa mga kakanin sa Maynila. Karamihan sa mga naririto ay mga matandang katutubo na. Ngumiti siya. Alam mo na, yung mga bata talaga may pangarap, medyo nakakapanood na rin ng telebisyon at may nalalaman na tungkol sa buhay lungsod, kwento niya. Buti hindi kayo naingganyong manirahan sa lungsod, tanong ko. Yung anak kong babae nasa lungsod, kumukuha ng education, wika niya. Mainam po yan, kailangan kasi talaga ng mga guro, ang sabi ko. Naglagay si Kapitana ng mga kakanin sa platito. Kumuha ka nga doon ng tinidor, utos niya sa lalaki na tumungo naman sa parang kusina ng tanggapan ng Kapitana. Yan si Tonyo, katiwala ko. Ulila na yan, kaya ako na lang ang kumukupkup. Pinagpaaral ko rin. Ngumiti na lamang ako at tumungo dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Siya nga pala ang sasama sa iyo sa mga lakad mo. Huwag kang mag-alala. Mabait yan, mahiyain nga lang, sabi pa niya. May asawa na ba siya? Tanong ko. Wala pa, tugon niya. Sa bagay, bata pa naman, saad ko. Sinulyapan ko siya nang iabot niya sa akin ang tinidor. Bumili ka muna ng soft drinks para sa panauhin natin. Saad ni Kapitana kay Tonyo na tumango lang at umalis pagkatanggap ng pera. Tahimik kasi, bulong ni Kapitana sa akin. Kaya naiilang sa kanya ang mga babae dito. Wala ba siyang nililigawan? Sumubo ako ng kakanin. Ang sarap ng kakanin niyo dito. Iba talagang pagkain sa probinsya, wika ko. Hindi kasi nakikihalubilo masyado. Masyadong mahiyain. Pinatong ni Kapitana ang mga bisig sa kanyang mesa. Ilang taon na ba siya? Tanong ko pa. 20 na. Siya nga pala. Okay lang ba kung sa kubo ka ni Tonyo matutulog? Gustuhin ko man na patuloyin ka sa tirahan namin ay masikip na rin doon. May mga kinukup-kup din kasi ako. Tanong niya at kaagad naman akong tumango. Pagkatapos naming mag-usap ni Kapitana ay pinasamahan niya ako sa maliit na komunidad na mga negrito kay Tonyo. Papadudot halos primitibo ang buhay ng mga katutubo doon. Nakatira sila sa may kubo sa gitna ng gubat. Naghihiyaw sila ng baboy ramo ng madat na namin. Nagsimula naman akong kumuha ng mga litrato. Mabait sila pero ang iba sa kanila ay naiilang na may tagalabas na nasa lugar nila. Tanging ang pinuno nila ang marunong magtagalog. Ang ilan ay hindi gaanong napag-aralan ng wika. Si Tonyo naman ay nagsasalin sa akin ng ibang mga sinasabi nila. Hapon na nang umalis kami sa lugar. Naglakad lang kami ni Tonyo patungo sa tutuluyan ko. Napakabayak ng kanyang kubo. Nipa ang bubong, kalakat ang mga dingding. Kawayan naman ang sahig. Isang silid lang siya, so pagpasok mo, iyon na yon.
Kung tutuusin ay parang tulugan lang siya. Sanay na rin ako sa mga ganito sa 3 taon kong pagiging field researcher. Ganito talaga. Minsan nga matutulog ka lang sa improvised tent. Sir, magigib lang muna ako ng tubig para makaligo kayo. Sa wakas ay nagsalita din siya. Lalaking lalaki ang kapal at lalim ng boses niya. Mabaho na ba ako at pinapaligo muna ako? Umiti ako sa kanya. Hindi naman po sir, baka po kasi sir gusto niyong maligo bago matulog. Wika niya. Carlo na lang, huwag mo na akong ipo. Wika ko. Hindi siya nagpapigil at nag-igib talaga ng tubig sa isang poso. Sinamahan ko na lamang siya. Tulungan na kita. Kaya ko na. Wika niya. In fairness, malambing na siyang magsalita. Dito lang po kayo, putahan ko muna si Kapitana. Pagkatapos niyo pong maligo, hintayin niyo lang ako dito. Wika niya. Dahil wala naman din akong nagawa at malagkit ang pakiramdam ko ay naligo na lamang ako. Pagkatapos ay nanigarilyo sa tapat ng kubo. Madilim ang paligid pero may ilaw naman mula sa lampara. Hindi nga lang sobrang liwanag. May mangilang-ilang ilaw lang akong nakita sa malayo. Malamang wala ang mga yon sa mga bahay dito. Tinignan ko na lamang ang aking cellphone kung may importanteng mensahe. Wala naman. Wala ring internet kaya walang Facebook. Malamok ang lugar. Pinapak na yata ako ng mga ito habang hinihintay si Tonyo. Babalikan ko sana ang bag ko para kunin ang insect repelling lotion nang may mapansin ako sa tabi ng kubo. Tumama ang kakarampot na ilaw sa isang figurang hindi ko malaman kung ano. Tonyo? Pagtawag ko pero hindi ito sumagot. Bagkos ay nakatayo lamang ito sa gilid ng kubo na ang isang kamay ay nakahawak sa dingding. Lalapit sana ako ngunit narinig kong ginalaw nito ang kamay. Kinilabutan ako sa alitiit ng kalakat. Bigla ako nanlamig at kinabahan. Pinaandar ko ang ilaw ng cellphone. Tinapat ko ito sa figura. Wala akong maaninag kundi ang refleksyon ng mga mata nito. Para mga luminous na mata ng pusa. Parang umuungol ito. Sir Carlo, boses na tumawag sa akin. Oh my God! Akala ko ay malalagutan ako ng hininga. Napadiin ang hawak ko sa kamay ni Tonyo na nalingunan ko. Bakit? Tanong niya habang hawak ang flashlight. Nilingon ko muli ang figura at wala na ito. Wala, tugon ko. Bakit pawis na pawis kayo? Tanong niya. Mainit kasi, pagsisinungaling ko. Magapunan daw tayo kina Kapitana, ang sabi niya. Sige, kinakabahan pa rin ako. Muli ko nilingon ang kubo ni Tonyo pero wala na doon ang kung anong nilalang na nakita ko. Naisip ko na baka guni-guni ko lamang. Ilang gabi na rin kasi akong puyat, tipikal sa isang researcher. Hindi pa ba abot ang kuryente dito? Tanong ko. Hindi pa kasi natatapos ang ginagawang koneksyon ng mga kawad, saad niya. Buti hindi kayo nawawala kapag gabi, sabi ko. Hindi naman po, halos kabisado ko na rin po ang mga bahay ng mga kilalang tao dito sa sityo, tugon niya. Huwag mo na akong ipo, Carlo na lang, paalala ko. Sige kung yan ang gusto mo Carlo, tugon pa ni Tonyo. Parang may narinig akong kaluskos sa likod namin. Parang may mga iyapak. Sandali kong nilingon ang dinaanan namin pero wala naman akong naaninag. May pamilya ka na ba? Tanong niya habang tinatahak namin ang mabatong daan pababa ng Boron. Wala pa. Ginala ko ang tingin. Hindi naman ako madalas kilabutan pero parang may mga figura ako naaaninag sa maitim na paligid na alam ko namang puro mga punong kahoy lang. Sa edad mo ngayon dapat may katuwang ka na sa buhay. Seryoso ang tono niya. Muli siyang tumahimik. Hinayaan ko na lamang siya hanggang sa makarating kami kina Kapitana. Gaas ang lampara lang din ang mga ilaw nila doon. Pero kumpara sa mga bahay na narito sa sityo, kanilang masasabi mong marangya. Maraming tao sa bahay niya. Kasama doon ang batang naghatid sa akin kanina. Tahimik silang kumakain, nakakailang. Kaya hindi ko rin masyadong naubos ang pagkain dahil sa ilang.
Bukod pa sa kakaibang lasa ng pagkain, hindi ako nabusog. Kinumusta lang ako ni Kapitana pagkatapos at nag-alok na sa kanila na rin mag-agahan kinabukasan. Naku, pasensya ka na at hindi umabot dito sa bahay ang kuryente. Hindi pa kasi natatapos ang proyekto ng pagkakabit ng kuryente dito sa sityo, wika niya. Bakit parang iyang poste lang sa tapat ninyo ang may ilaw? Pansin ko. Naku, hindi pa namin alam kung sino ang sumira ng ilang poste. Ang sabi-sabi, mga rebelde daw. Kinausap ko na si Mayor sa bayan tungkol dyan. Tugon pa ni Kapitana. May isang binata na kumuha ng atensyon ko. Ang anak niyang lalaki ay panay ang tingin sa akin. Hindi ko mawari kung masama ba ang tingin niya o ano, pero hindi ko gusto ang paraan niya ng pagtutok sa akin. Umiwas na lamang ako ng tingin. Nanigarilyo ako sa tapat ng isa sa mga iilang poste sa sityo na ito na may ilaw. Tinatansya ko sa isipan ko kung kakayanin ko bang gawin ng research sa loob ng 2 o 3 araw. Hindi ko kayang magtagal sa lugar na ito na puno ng huni ng mga kulisa pang pook. May mga nagliliparang kuliglig sa palibot ng ilaw. Sinubukan ko kung may signal pero wala. Ang layo ng lugar na ito sa kabihasnan. Nangulila tuloy ako sa apartment ko sa Maynila. Bakit nandito ka? Napalingon ako. Nasa tapat ng gate na gawa sa mga sanga ng kahoy ang anak ni Kapitana. Yung hindi magandang tumitig, Papa Dudut. Nagpapahangin lang, wika ko. Hindi ligtas sa labas kapag gabi na, sabi niya. Nanuot sa mga buto ko ang lamig ng boses niya. Okay, yun na lamang ang nasabi ko. Inapakan ko na lamang ang upos ng sigarilyo matapos igala ang tingin sa paligid. Kinilabutan ako. Papasok na sana ako nang lumabas na rin si Kapitana kasama si Tonyo. Lumakad na kayo at malalim na ang gabi, saad ni Kapitana. Sir Carlo, kung may kailangan kayo magpasabi lang kayo ha. Ngumiti si Kapitana matapos sarahan ang gate. Mag-ingat ka, saad ng anak ni Kapitana. Matalim ang titig niya sa akin pagkatapos ay tinitigan niya rin si Tonyo na hindi umiimik. Tara na, saad ni Tonyo. Anong pangalan ng anak niyang yun? Tanong ko. Oseas. Parang nagsisi na ako na tinanggap ko ang assignment na ito, Papa Dudut. Kung hindi lang ako heartbroken ay hindi ko ito tatanggapin. Kung may masasakyan lang, kanina pa akong bumalik sa bayan. Pero mukhang wala namang bumabiyahe sa lugar kapag gabi na. Puro mga kuliglig lang ang narinig ko sa paglalakad namin paitaas. Paminsan-minsan may narinig akong kaluskos sa mga puno. Pero hindi ko na lamang pinapansin. Nanalangin na lamang ako na sana'y walang sumakmal sa amin dito. Marami na akong napuntahang malalayong probinsya pero iba ang dating ng sityong ito. Parang may hindi akma, Papa Dudut. Bilisan natin ang paglalakad, mahinang saad pa ni Tonyo. Bakit? Hindi siya sumagot. Kaya binilisan ko na lamang din ang paglalakad. Laking ginhawang naramdaman ko nang sa wakas ay makabalik na kami sa kubo niya. Sir Carlo, nagpahiram ng kumot at unan si Kapitana para sa inyo. Kinuha niya mga ito sa bayong na bitbit niya mula kina Kapitana. Salamat naman, wika ko. Hindi maganda ang tulog ko ng unang gabing yon, Papa Dudut. Ginambala ako ng mga kaluskos. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa amin mula sa labas ng kubo ni Tonyo habang nasa loob kami. Pakonsuelo na lamang ang masarap na kape ni Kapitana. Kahit paano'y nagising ako at nagawa ko ang pagbisita sa komunidad ng mga katutubo at nakapagdokyo ako ng iilan sa kanila. Nag-alok ng makakain ang mga katutubo pagsapit ng tanghalian at nakikain na rin ako dahil sa gutom. Hindi ko na inisip kung malinis ba ang pagkaluto. Hay, sa wakas, footages na lang ng communities at pictures ay okay na ito. Niligpit ko ang tripod at camera ko. Carlo, mahinahong tawag sa akin ni Tonyo. Gusto mong pumasyal sa talon? Pag-anyaya niya. Talon as in falls? Tanong ko. Tumango naman si Tonyo. Maganda kasi doon. Pwede kang kumuha ng mga litrato doon. Wika niya.
Na-excite ako at kaagad na sumang-ayon, Papa Dudut. Sumakit ang mga binti ko sa tarik na nilakaran namin patungo sa falls. Tagaktak ang pawis ko na inibsan naman ng malamig na simoy ng hangin. Sulit naman ang pagod ng marating namin ang talon. Maganda ang lugar, mabagsik ang pagbulusok ng tubig sa talon. Ilang minuto kong ginala ang tingin ko sa kapaligiran. Basang-basa ang rock formation sa magkabilang gilid ng talon. Binasa kami ng tilamsik ng tubig. Hindi ko na nailabas ang gamit ko dahil mababasa. Hindi ko naihanda ang weatherproof case ng camera. So tinanaw ko na lamang ang magandang tanawin at kinunan ito ng larawan gamit ang cellphone ko. Maligo tayo, sir. Naalala niya yata na ayaw kong tawagin nila akong sir. Carlo pala, wika niya. Wala akong dalang damit, pag-aalinlangan ko. Maliligo ka bang nakadamit? Mahinahon niyang tanong. May tinatago pa siyang pagkasarkastiko. Pero nang lingunin ko siya, payapa lang ang kanyang mukha. Walang bahid ng pagiging sarkastiko. Wala siyang pakialam na naghubad ng mga damit niya. Napalunok na lamang ako nang tinira niya ang lumang brief na nalulukot na ang garter at manipis na. Hindi ka ba maliligo? Tanong niya. Natuyo ang lalamunan ko nang makita kong tinanggal niya, pati ang natitirang salwal. Napalunok ulit ako at umiba ng tingin. Lumusong siya sa tubig at nasilayan ko ang ngiti sa kanyang mukha. Masarap ang tubig. Lumangoy siya tungo sa gitnang bahagi ng tubig. Carlo, halika na. Pagtawag pa niya. Kaya niya palang magmukhang masaya. Binasa ng tubig ang kanyang mahaba at kulot na buhok. Lumangoy siya pabalik at umahon. Magubad ka na rin, wika niya na nakangiti. Maganda pala ang ngipin niya. Tuluyan siyang umahon mula sa tubig. Sige na, para may kasama akong maligo. Uminit ang leeg ko sa nakita ko. Toned ang katawan niya. Batak din siguro sa gawaing bukid. Tama lang ang kulay ng balat niya. Hindi maputi, tama lang ang pagiging kayumanggi niya. Wala siyang pakialam sa nakabuyangyang ang pagkalalaki niyang napapalibutan ng malagong buhok. Muli kong iniba ang tingin ko. Hindi ba malamig? Tanong ko. Hindi, masarap ang tubig dito. Muli siyang lumusong. Dito ako naglalagay kapag wala akong ginagawa, wika niya. Dahan-dahan kong inalis ang botones ng luma kong polo. Huwag na ho kayong mahiya, tayo lang naman ang nandito. Nakumbinsi na ako ng ngiti niya. Hinubad ko na mga suot ko at nilagay kasama ang mga damit niya. Sir, Carlo pala. Ubarin mo na ang lahat ng suot mo, tapos isuot mo na lang mamaya, suhestyon niya. Sige, medyo nahiya ako. Hinubad ko na rin ang brief ko. Baka naman kasi isipin niya ang selan ko. Tinakman ko na lang ang ari ko habang lumulusong. Hindi ba masarap ang tubig? Ngumiti siya. Tumango ako. Masarap nga ang tubig. Tama lang ang lamig niya. Lumangoy siya patungo sa bahagyang malapit sa talon. Umupo siya sa tilad na dinadaluyan ng mahinang agos ng tubig. Nagtampisaw siya habang nakaupo. Tinatawag niya ako. Dahil ayaw kong magpakipot ay lumangoy na ako at tinungo siya. Hindi ako kasing fit niya kaya nahirapan akong hilahin ang sarili ko paupo sa tilad. Isang bagay ang umagaw sa atensyon ko nang makaupo ako. Hindi ko alam kung bunga lang ba ng agos ng tubig o sa puyat. Pero parang may taong nakatayo sa pinag-iwanan namin ng mga damit ko. Kinalabit ko si Tonyo pero hindi niya ako napansin dahil aliw na aliw siya sa pagtatampisaw. Tonyo! Lumingon naman siya. Tinuro ko sa kanya ang tao pero wala na ito doon. Dito muna tayo. Kunwari pag-anyaya ko sa kanya. Nawala na rin sa isipan ko ang estrangherong yon. Baka nga guni-guni ko lang ang mga yon. Natuon na ang atensyon ko kay Tonyo. May naramdaman akong pamilyar habang tinititigan ang katawan niyang dinadaluyan ng agos ng tubig. Hindi ako nakapaghanda nang bigla siyang lumingon. Nahuli niya akong tumititig sa kanya pero ngumiti lamang siya at hinawakan ng kamay ko at muling lumusong. Isang oras kaming nagtampisaw at natuwa naman ako. Pero hindi dahil sa ganda ng tanawin o sa maligamgam na tubig, kundi dahil parang mas nakilala namin ni Tonyo ang isa't isa. Kailangan na nating bumalik, dapit hapon na,
wika niya. Hindi gaya ng nakaraang paglalakad namin, masaya kami sa pagkakataong ito. Nagtatawanan kami, mas nagiging makwento na siya. Magaling ka din palang lumangoy, saad niya. Hindi na masyado, hindi na ako nakakalangoy talaga, saka hindi na rin ako fit, wika ko. Okay pa naman ang katawan mo, konting exercise lang siguro, suhestyon niya. Hindi isang ganda ng katawan mo, sagot ko. Batak sa gawaing bukid. Sandali lang, iihilang muna ako. Tumango ako nang magpaalam siya sa akin. Habang dinig ko ang pag-ihi niya ay ginala ko ang tingin ko sa kagubatan. Dumidilim na nga at malakas na ang huni ng mga kulisap. Muli kong tinignan ang cellphone ko at walang signal. Binalik ko na lamang ito sa bulsa ko. Muli kong inikot ang tingin ko sa masukal na paligid. Walang malinaw na daan patungo sa palabas ng talon, ngunit pwede ka namang maglakad sa mga lugar na maiksi ang damo at walang mga halaman. Pinakinggan ko lang ang agos ng ihi ni Tonyo. May masangsang na amoy. Hinahanap ko ito. Hindi kasi ako maselan, ilang bundok na ang inakyat ko. Hindi na bago sa akin ang maputikan o madumihan. Sa gitna ng nagtataas ang punong na babaluta ng mga baging ay nakita ko ang mga bungo at buto ng tao. Sa tansya ko ay matagal nang naroon ang mga ito. Narinig kong may sumitsit at inikot ko ang tingin ko. Hindi ko matukoy ang pinanggalingan ng sitsit. Doon ko na rin napansin na napalayo yata ang pagliliwaliw ko sa dumidilim na gubat. Tonyo, pagtawag ko. Muli ako nakarinig ng pagsitsit. Tonyo, ikaw ba yan? Walang sumasagot. Muli ko siyang tinawag ngunit wala pa ring sumagot. Parang may tumatawa. Tawang nanunuya. Para bang nagbabago ang pinanggagalingan nito. Una ko itong narinig sa mga puno sa likuran ko. Pagkatapos ay tila nang galing na ito sa mga sanga sa itaas. Parang malapit na malayo ang kakatwang bulong. Kinilabutan ako, Papa Dudut. Tonyo, balisa na ako. Tumindi ang masangsang na amoy. Hindi ako makahinga dahil sa sobrang baho nun. Naghahanap ako ng malalabasan sa parte ng gubat na yon na puno ng mga halaman at baging. Tumama ang paa ko sa kung ano na kinatumba ko. Agad kong naramdaman ang mamasa-masang bagay na nadagana ng binti ko. Isang bangkay na bukas ang tiyan at dibdib. Inuuod ito. Nasuka ako sa sobrang baho at pandidiri. Kumaripas ako ng takbo. Ni hindi ko na inalam kung saan ako patungo. Napatigil din ako dahil sa hapo. Nasa gitna pa rin ako ng mga nagtataasang puno. Mas madilim na. Nakarinig ako ng mga kaluskos. Dahil wala ang kasama kong alamang masukal na gubat na ito ay labis ang kaba na nararamdaman ko. Lumakas pa ang kaluskos. Parang may tumatakbo sa mga palumpong. Parang may mga napuputol na sanga. Parang may humahampas ng mga dahon. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng angil ng isang hayop. Lalo akong nanlamig. Gusto kong maiyak sa takot at naghanap ako ng pwede kong gawing sandata. Wala akong mahanap bukod sa marupok na sanga ng kahoy na inaamag sa gilid ng isang nilulumot na puno. Nagdalawang isip akong damputin ito, ngunit bago ko ito madampot ay napalingon ako sa naaninag ko sa gilid ng aking tingin. Isang malaking baboy. Hindi tulad ng karaniwang baboy, tahimik itong nakapirmi ilang talampakan mula sa kinakatayuan ko. Tila ba ay tinitingnan ako nito. Tumindig ang mga balahibo ko at inikot ko ang tingin ko. Naghanap ako ng senyales na nasa paligid si Tonyo dahil natatakot ako. Nang ibalik ko ang tingin ko sa hayop ay nawala ito. Sandali ko itong hinanap sa malamlam na gubat. Subalit napaangat ang tingin ko nang makarinig ako ng tila isang uri ng ibon. Nahulog ang ilang mga dahon at maliliit na sanga. Pero hindi ko nakita ng maayos ang ibon. Kinilabutan ako. Tayong-tayo ang mga balahibo ko. Tonyo, yun na lamang ang namutawi sa bibig ko sa desperasyon, Papa Dudut. Muli ko narinig ang mga kaluskos. Muli rin akong tumigil sa paglalakad upang siguraduhin hindi ang alingaw-ngaw na mga yapa ko ang naririnig ko.
May mga kaluskos talaga. Kaluskos na sinundan ng kakaibang pakiramdam na tila ba ay may nagmamasid sa akin. Lumingon ako. Napatras ako nang makakita ng baboy ramo. Sinampal-sampal ko ang pisngi ko. Nagbabaka sakali papadudot akong guni-guni lamang ang lahat. Naisip kong baka naapektuhan na ng kakulangan sa tulog ang katinoan ko. Pero sa pagpikit at muli kong pagdilat ay naroon ang hayop. Nakaabang. Para bang galit ito at parang handang sumunggab. "Huwag kang lalapit." Nanginginig ang aking kamay, nangangatal ang mga labi ko. "Tonyo!" Pagtawag ko pero walang senyales na nasa paligid siya. Tangi mga punot halamang binabalutan na ng dilim ang nasa paligid ko. "Alis!" Ang sigaw na namutawi sa bibig ko kahit nagdadalawang isip talaga ako. Subalit parang mas nagalit ang hayop. Napasigaw na lamang ako sa sindak nang bigla itong lumundag. Nabitawan ko ang hawak kong sanga at kumaripas ako ng takbo. Tumigil ako nang napansin kong wala na ang baboy ramo, pero mula sa kinakaroonan ko ay dinig ko ang bangis ng halimaw. Parang nakikipagbuno ito. Ilang sandali pa ay narinig ko ang taghoy nito na pumunit sa ingay ng mga kulisap. Biglang may humablot sa akin. Titili na sana ako ng takpan ng isang kamay ang bibig ko. Labis ang kaba ko. Kung may sakit lamang ako sa puso'y siguradong inatake na ako. "Tonyo?" Saad ko nang makita ko siya paglingon ko. "Bakit may sugat ka?" Tanong ko. Sumenyas siya na huwag maingay. Tinakpan niya ang sugat sa braso niya. "Wala ito. Umalis na tayo dito." May pasa siya sa pisngi. Hindi ko na tinanong dahil takot na takot pa rin ako. Inusisa kami ni Kapitana kung ano ang nangyari sa amin. Ang sabi niya ay huwag magpapagabi sa gubat. Sinermonan niya naman si Tonyo na pinagtanggol ko na rin dahil nakakaawa rin. Masama pa rin ang tingin sa akin ng anak ni Kapitana na si Oseas. Hindi ko na lamang pinansin hanggang sa lumapit muli ito at sinabihan akong mag-ingat noong paalis na kami. Nahiwagaan na ako sa turing niya. Kaunti lang ang nakain ko hindi dahil sa kakaibang lasa ng pagkain nila tuwing gabi ngunit dahil sa nangyari sa akin nung gabi sa gubat. "Baunin mo ito," saad ni Kapitana na nagbalot ng bawang sa pulang tela. "Para saan po ito?" tanong ko. "Pangontra sa malas," tugon niya. Halata kong balisa si Kapitana. Mabilis ang paglalakad namin ni Tonyo hanggang sa makarating kami sa kubo niya. Agad niyang nilagay ang lampara sa sulok matapos sarhan ng mga bintana at pintuan. "Huwag kang mag-alala. Walang mananakit sa iyo dito," wika niya. "Huwag kang gumala dito ng mag-isa. Kung may gusto kang puntahan, sabihan mo ko," dagdag pa niya. Galaw ako ng galaw dahil hindi na naman ako makatulog. Binuksan ko na lamang ang laptop ko. Sinaling ko ang mga larawan sa SD card ng camera ko sa laptop. Kulang pa ang mga ito. Kailangan pa ng footages at dagdag na mga larawan na magpapakita ng pangkaraniwang buhay ng mga katutubo. Ilan sa mga larawan ang kumuha ng atensyon ko. May isang larawan na parang may itim na figura sa likod ng kumpol ng mga katutubo. Tila nagmamasid ang itim na figura. Nanlaki ang mga mata ko ng ibang larawan ay nawala ang itim na figura at napalitan ng parang baboy ramo sa mismong kinakatayuan ng itim na nilalang. Kinilabutan ako. Sinarado ko na ang laptop. "Hindi ka makatulog, Sir Carlo?" Napaigtad ako sa gulat. Ang buntong hininga ko yata ang sumagot sa tanong niya. "Masyado ka palang magugulatin," pagtawa niya. "Baka epekto lang ng stress." Hindi ko alam kung bakit taimtim niya akong tinitigan. "Carlo, may tatanong ako. Pero huwag kang magagalit. Bakla ka ba?" tanong niya. "Bakit mo tinatanong?" balik tanong ko. "Pasensya ka na." Tumitig siya sa kisame. "Kalimutan mo na lang," wika niya. "Paalisin mo ba ako sa kubo mo kung bakla ako?" tanong ko pa. "Bakit naman kita papaalisin?" Marahan siyang tumawa. Sandaling nagtama ang mga tingin namin nang sulyapan niya ako. "Oo, bakla ako. Pero hindi naman ako nangangain ng tao.
Inayos ko na lamang ang pagkakahiga ko. Nakiramdam lang ako kung ano ang sunod niyang sasabihin pero tumahimik na siya. Natulog na pala nang lingunin ko. Dumako ang tingin ko sa sugat sa braso niya. Tinitigan ko ito nang idampi ko ang hintuturo ko dito ay napansin kong tuyo na ito. Isang bagay na pinagtakhan ko. Ang kanyang kirubing mukha ay huling rumihistro sa diwa ko bago ako saklubin ang matinding antok. Bumalikwas ako nang makarinig ako ng pagkalabog sa kalakat. Umuga ang kubo. Wala ang kasama ko. Wala siya sa kinatutulugan niya. At ang mas kinakatakot ko ay bukas ang pinto. Hindi ko alam kung lumabas siya. Isa pang kalabog ang nagpasigaw sa akin. Sa pagkakataong ito ay nasira ang bahagi ng dingding. Natatakot ako lalo pat hindi ko batid ang nagaganap, Papa Dudut. Gumapang ako patungo sa pintuan at nakiramdam ako sa susunod na mangyayari. Tinalasan ko ang aking pandinig ngunit ang naririnig ko lamang ng mga minutong yon ay ang mabilis na tibok ng aking puso na parang sasabog sa dibdib ko. Sa pagtagaktak ng pawis sa aking balat ay nanuot ang lamig sa mga buto ko. Tonyo! Tonyo! Bulong ko. Wala akong narinig na sagot at wala akong narinig maliban sa mga ingay sa labas na animoy nagbubunuang mga hayop. Tuliro na ako. Hindi ko alam kung mananatili o bababa. Gusto kong humingi ng saklolo pero kanino? Tumahimik ang paligid. Nawala ang mga nangangalit na angil nang hindi ko malamang mga presensya. Sa aking pagkalito ay hinablot ko ang lamparang nasa sulok ng kubo. Ngunit ginulat ako ng kakatuwang tanawin sa silong. Isang malaking aso ang tila nakaabang sa akin, Papa Dudut. Napadaing ako sa takot habang umiiling. Hindi ko alam kung hahakbang ba ako para sarhan ang pinto o mananatili na lamang sa kinakatayuan ko. Kung hahakbang ako ay baka bigla akong sakmalin ng malaking aso na nakalabas ang dila at mga ngipin. Umalis ka dyan, layas! Kuminang ang mga mata nito nang tumama ang ilaw sa lampara dito. Napatras ako ng humakbang. Ang aso sa unang baitang ng hagdanan. Parang hihimatayin ako sa takot. Tonyo! Mas nilakasan ko ang boses ko. Tonyo! Pero walang sumasagot. Tanging ang impit ng ungol ng aso ang narinig ko. Napasigaw ako nang makita ang panggigigil ng aso na umakyat sa pangalawang baitang ng hagdan. Tahol ng aso ang nakuha kong sagot. Mas natakot ako sa napansin ko. May bakas ng dugo ang gilid ng panga nito. Umatras ako at inisip ko ang maaaring maging sunod na maganap. Maaaring sakmalin ako nito. At wala akong magawa maliban sa matakot, kabahan at sumigaw. Sinindak ako ng muli nitong pagtahol. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Habang nakatitig sa akin ang nagngangalit na animal, ay hinanda ko na ang sarili ko sakaling sakmalin ako nito. Nakatayo na lahat ng balahibo ko sa katawan. Parang sasabog na rin ang dibdib ko dahil sa matinding kaba. Basa ng pawis ang suot ko. Pati singit ko ay pawisan pero malamig ang aking pakiramdam. Para bang hihimatay na ako. Lalo pat nanlalambot na ang aking mga tuhod. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko ay damang-dama ko ang bigat ng katawan ko sa mga paa ko. Para bang hihimatayin na ako, lalo pat nanlalambot na ang aking mga tuhod. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko ay damang-dama ko ang bigat ng katawan ko sa mga paa ko. Walang ano-ano ay sinunggaban ako ng aso. Natulala na lamang ako nang lumundag ito, ang mga pangil ay kita sa nakabukas nitong bibig. Bakas ang ngit-ngit sa mga mata nito. Wala akong nagawa ni ang depensahan ng sarili ko ay hindi na sumagi sa isipan ko. Lumampas ang hayop, tumalon lamang ito sa ibabaw ko habang ako naman ay nawala sa wisyo ng ilang segundo. Isang buta sa dingding ang bumati sa akin sa paglingon ko. Nakayukod ako, napahawak sa mga tuhod ko habang hinahabol ang paghinga. Muli kong narinig ang mga nagngangalit na angel na mga hayop na nagbubuno. Hinablot ko ang lampara. Ayoko na magtagal sa lugar at aalis ako kahit na lakarin ko ang daan. Hindi pa ako nakakalayo nang makasalubong ko si Tonyo. Bakit ganyan ang ayos mo? Tanong ko sa kanya.
Gaya ko'y hinihingal din siya. Wala siyang suot pang itaas, ang pantalon ay gutay-gutay. May mga dugo ang kanyang pisngi at leeg. Tumutulo din ang dugo mula sa isa niyang kamay. Tonyo, anong nangyari sa iyo? Tanong ko pa. Nanghaso kami. Malamig na tugon niya. Ganitong oras? Hindi makapaniwalang tugon ko. Oo, tugon ni Tonyo. Hindi ako kumbinsido. Saan ka pupunta? Tanong niya bigla nang maglakad ako. Umatras ako nang lumapit siya. Huwag kang matakot, Carlo. May hindi ako may paliwanag na tono ng pag-aalala sa kanyang boses. Wala akong gagawing masama, sabi pa niya. May malaking aso kanina. Nakaramdam ako sa magiging reaksyon niya. Sa ilang sandali ay naisip ko rin na baka katawa-tawa ang salaysay ko. Naisip ko rin na baka nasisiraan na ako ng bait. Halika, tingnan natin, sabi niya. Natatakot ako, wika ko. Akong bahala sa iyo. Walang mananakit sa iyo dito. Gumaan ang pakiramdam ko sa mga sinabi ko. Kung bakit ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking kaligtasan ay hindi ko muna inusisa ang sarili ko. Nang makarating na kami sa kubo niya ay naroon pa rin ang buta sa dingding. Naroon pa rin ang mga patak ng dugo sa sahig. Tonyo, saad ko. Hindi kagad siya nagsalita. Sinuri niya ang butas, inamoy niya rin ang dugo sa sahig at muli siyang lumabas. Ginala niya ang tingin sa paligid na para bang may hinahanap sa dilim. Ako naman ay naiwan sa kubo at nag-iisip. Hindi guni-guni ang mga nakita at narinig ko. Ang mga yon ay hindi bunga ng aking imahinasyon. Hay Diyos ko! Bulalas ko nang binulaga ako ni Tonyo. Wala ko nakita, wika niya. Hayaan mo na, pwede bang kinakapitana ako matulog? Tanong ko. Huwag, dito ka lang. Huwag kang magalala. Kung ano man ang gumambala sa iyo dito, hindi ka nagagalawin nun, wika ni Tonyo. Sandali niya akong tinitigan pagkatapos ay lumisan siya upang tunguhin ang poso. Nagbanlaw siya. Umupo ako sa hagdang gawa sa kawayan habang sinusulyapan si Tonyo na nagbabanlaw. Kakarampot lang ang ilaw na tumatama dito pero sapat na yon para maaninag ko ang katambukan ng kanyang puwet. Sandali akong natulala nang humarap siya. Napalunok ako at napaiba ng tingin. Nawala ang takot ko pati ang antok ko. Kung bakit at paano ay hindi ko alam o ayaw ko na lamang intindihin. Antok na antok ako habang kumukuha ng mga litrato at video. Siyempre kinausap ko rin ang mga katutubo. Lalo na ang pinuno nila upang magpasalamat dahil sa malugod nilang pagtanggap. May sinabi siya na pinasalin ko kay Tonyo sa Tagalog. Pero ayon kay Tonyo ay sabi niya ay mag-ingat daw ako. Papadudot nakaramdam ako ng mas panganib na mga oras na yon kaya naman nag-decide na akong umalis nang makabalik na si Kapitana. Hindi na niya ako pinigilan pa na hindi ko na pinagtaka. Bago sumapit ang gabi ay pinahatid niya ako sa dalawang kasama niya sa barangay. Papadudot ilang taon man ang lumipas hanggang ngayon ay gulo pa rin ang isipan ko sa mga na-experience ko sa bundok na yon. Alam ko na may kakilakilabot na kwento ang nakatago sa lugar na pinuntahan ko. Ano man ang kwento na yon ay wala na akong plano na tuklasin pa. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo para mabasa itong sulat ko. Yours truly, Carlo. Saan man lugar tayo pumunta ay palaging may kwento ang lugar na maaari nating daanan. May nakakatakot pero pwede rin namang masayang kwento. Maiging pag-iingat na lamang ang kailangan nating gawin at dasal sa Poong May Kapal upang tayo ay hindi po mapahamak. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Ang link po ng mga channels na yan ay nasa homepage mismo ng main channel ko na ito. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay at sumusuporta sa ibang mga channels ni Papa Dudut. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories,
laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.